Hello mga kapiyon ko, magandang gabi sa atin. Nakipagpalain tayo ng Panginoon. Meron akong ituturo sa inyo paano natin i-check ang mga parts sa Samsung refrigerator inverter. So, ipipakita ko sa inyo yung 4 na parts na i-check natin kung okay ba siya, hindi ba sira, at yung mga function niya. So, ipakita ko sa inyo. Ito yung tawag natin yung defrost heater. So, nakadikit sa ito naman, ito is evaporator coil. So, yung defrost heater naka-attach sa evaporator coil nandito sa baba. So, ang evaporator may tawag natin na bimetal switch. So, pag maano na siya, ma-reach na yung temperature niya na, so magsiswitch to cut off, ma-reach na 150 o 200 Fahrenheit. Sunod is thermal fuse. Ito yung thermal fuse mga friend. Ito nakita mo yung itong yellow, ito yung thermal fuse. At saka yung sensor, temperature sensor. Saka may isa tayong defrost heater, dalawa lang defrost heater. At yung iano na muna natin bago i-check, iano natin yung mga function ng mga pisa na pinakita ko sa inyo gamit ng multi-tester o digital tester. So ang yung sinabi ko kanina, yung defrost heater, anong function niya? A defrost heater is a heating elements that melt ice built up on the evaporator coil, preventing them from becoming ice clogged and ensuring efficient coil. Yung bimetal switch or defrost switch is a device that utilizes two different metal bonded together, where temperature changes cause the metal to expand or contract at different rates, bending on the strip and activating a switch. Then, ang thermal fuse is a safety device that opens a circuit to prevent overheating and potential fire by cutting off power in the appliance overheat. Lastly is a temperature sensor. It's a device that detects and measures the temperature, typically converting it into the electrical signal, which can then be used for monitoring control or other application. So, bago natin i-check ang mga pisa kung paano natin i-check kung sira ba o maayos ba ang parts nito. So, lutin ko, ito yung gagamitin natin na digital multi-tester. So, paano pag setting, so naka-setting lang tayo sa ohms, pwede rin sa BPR. So, kadalasan yung mga pisa is nakaset sa ohms. So, may may test probe, black and white, black and red. So, negative and positive. Pero walang problema, check tayo kahit mabaliktad yun, check yung mga pisa natin, mga kapiyon gold. So, unahin ko yung check yung yung defrost heater. Ang defrost heater may kasama, sabi ko may kasama siyang naka-series connection sa defrost heater coil. Ito yung bimetal switch o defrost switch. So paano i-check natin? Madali lang, ito lang yung isang test probe, isang wire, at yung isang wire naman. Ayan, naka-reading mga nakikita nyo. So may reading siya na 450 ohms. So ibig sabihin, maayos tong defrost heater natin. So kasama yan, nakasali na yung yung bimetal switch natin. Naka-series connection sa defrost heater. Sunod natin na check yung thermal fuse. Kapiyon ko ito.
madali lang i-check yung bimeter switch o LiPo switch. Yan. So reading niya is 0.342. Basta may reading, okay yan mga kapyon doon. Ayan, i-beeper natin. Pag tumunog, okay yan. So ayos ang thermal fuse natin. Ang sunod natin, yung temperature sensor. Temperature sensor. So madali lang mga kapyon ko. Setting natin sa ohms. Ayan. Ayan mga kapyon ko. Set natin sa 6 key. So pag reading yan, na reading siya na 4.8, okay yan, ayos yung temperature sensor mga kapyon ko. So pag walang reading, so sira. Pag may reading, ayos yan mga kapyon ko. Then i-check natin itong isang defrost heater. Kasali rin yung bimeter switch o defrost switch. So madali lang, gano'n din. Pasok mo yung wire dito. At saka yung dito sa kabila. Ayan mga kapyon ko. Yung baba natin. Okay, so may reading siya 362. So pag may reading, ganito yung reading, 362, yung isa 480. So okay yun. Ayos yung defrost natin. At kasama na yung defrost switch. So ngayon, tawag nito. At lagyan na suplayan natin ng power cord o service cord. Para malaman talaga natin kung maayos itong isang defrost mga kapyon ko. So, madali lang mga kapyon ko. Ito meron itong service cord. Pagtagyan muna natin itong gadget natin. Multi-tester. Yung natin. Kaya gagamitin natin ng kilometer kung ilang ampere makukuha natin sa defrost nito. Kasi i-check natin, nakukuha natin ng reading. So mas i-testing natin kung gagana ba ito sa tingnan natin yung heater na to. So ito, maganda na kung mga kapyon ko. So ipasok mo lang yung isang linya 9192. Ayan kapyon ko. Kailangan may hindi maluwang. Lumuluwang na. Ayan mga kapyon ko. Saka yung isa dito. Ayan mga kapyon ko. So kailangan safe natin. Kasi mainit to. Kasi heater to. Ayan. Saksak natin yung kapyon ko. Hindi siguro hindi na maluwag. Kaya kapyon ko. Ayan. Saksak ko na. Para malaman kung okay ba itong defrost heater. Ayan na mga kapyon ko. Makaulit. At lagyan natin ng kilometer. Ilan lalabas. Ayan mga kapyon ko, may reading siya 0.62. So ibig sabihin, gumagana yung defrost natin pag may reading. At malaman na hawakan natin mga kapyon ko. Ingat lang. Ayan, mainit na po yung call. Gumagana yung natin, yung defrost sa kabila. Ano pa rin, 0.6
So maayos mga ka-fuel call yung depositor natin. So maraming salamat mga ka-fuel call. Sana may natutunan kayo. Kung may comments, paki-comments lang. Kung may tanong, pwedeng tanong. At paki-subscribe na lang. Maraming salamat sa ulitin. Magandang gabi sa ating lahat.